Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Henry Cridlow, isang creative director para sa isang matagumpay na magazine firm na tinatawag na Bruiser, habang siya ay gumising ng mas maaga upang simulan ang isa pang nakakainip na araw sa kanyang paulit-ulit na buhay. Una, naligo siya at naghanda na pumasok sa trabaho habang nakikinig sa The Larry Case Show, isang sikat na palabas sa radyo kung saan tumatawag ang mga tao upang talakayin ang kanilang pinakamadilim na kaisipan tulad ng pagpapakamatay. Ginawa niya ito habang nagnanavigate sa kanyang nakamamatay na mga pantasya, ngunit siya ay humahanga dito at bumalik sa realidad nang marinig niyang nagpakamatay ang isa sa mga tumawag sa palabas sa radyo habang nasa ere. Hinangaan niya ang narinig niya at tahimik na nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng kanyang bahay upang hindi magising ang asawang si Janine na walang pakialam sa kanyang pag-iral. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, nagising siya at nagreklamo tungkol sa pagkagambala bago bumalik sa pagtulog. Pagkatapos ay pumunta siya sa kusina upang kumain ng almusal mag-isa at makipag-away sa kanyang aso na hindi sumusunod sa kanyang mga utos at walang paggalang sa kanya. Umalis siya ng bahay ng madaling araw, sinusumpa ang kanyang buhay. Habang naglalakad siya papunta sa istasyon ng tren, dumaan ang kanyang matalik na kaibigan at tagapayo sa pananalapi na si Jimmy Larson, sakay ng kanyang bagong kotse at sinundo siya. Habang nasa biyahe, sinabi ni Jimmy kay Henry na kahit mahal ang kanyang bagong sasakyan, may mga bagay na mas sulit dito at pinayuhan siyang gawin ng malaya ang mga gusto niya. Nakarating sila sa estasyon at nang malapit nang sumakay si Henry sa tren, itinulak siya ng isang babae pabalik at nauna sa kanya. Pagkatapos ay isang pantasya ang pumasok sa kanyang isipan kung saan binugbog niya ang babae at ang kanyang kasama hanggang sa mamatay. Sa wakas ay nakarating siya sa Bruiser at gumagalaw na parang multo nang walang sino mang kumikilala sa kanyang mga pagbati. Pagkatapos, ang kanyang nakakainis at hindi etikal na boss, si Milo Styles, ay nagpatawag ng pulong para magpas siya ng modelong dapat nilang gamitin para sa cover page ng susunod na buwan at lahat ay nagbibigay ng kanilang opinyon. Nagsalita si Milo at pinahiya si Henry sa pamamagitan ng pagtawa sa kanyang pinili sa harap ng lahat ng kanyang mga kasamahan na nag-iwan sa kanya ng pagkabigo muli. Pagkatapos ng pagpupulong, ang asawa ni Milo na si Rosie, na nagtatrabaho rin sa Bruiser bilang photographer, ay humingi ng paumanhin para sa inasal ng kanyang asawa at pinaginhawa ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Milo si Henry na dumalo sa pool party na ginawa niya para sa lahat ng empleyado sa bahay nila ni Rosie kasama si Janine sa gabing iyon. Pagkatapos ng trabaho, nakipagkita si Henry kay Jamie at nakipag-usap sa kanya tungkol sa mga pagkakaiba sa kanyang pananalapi dahil nalaman niya na marami sa kanyang mga ari-arian ang nag-freeze. Sa kanyang sorpresa, sinabi ni Jamie kay Henry na si Janine ang nangangasiwa sa kanilang pananalapi. Nagalit si Henry dahil dito. Ngunit pinakalma siya ni Jamie at nangakong susuriin ito. Nang gabing iyon, dumalo si Henry sa party kasama si Janine gaya ng hiniling. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat sa lugar doon, kaya gumugol siya ng oras kasama si Rosie at ang kanyang mga kaibigan sa hardin ni Rosie kung saan nakuha niya ang isang plastic mold na maskara sa kanyang mukha na ginawa ni Rosie na nagdidisenyo ng mga maskara sa kanyang bakanteng oras. Humanga si Henry sa talento ni Rosie at sa maskara. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng iba pa niyang koleksyon sa bahagi ng hardin na tinatawag niyang Garden of Lost Souls. Pagkatapos ay pinayuhan niya siya na huwag iwanan itong blanco at palamutihan ng maskara upang makilala siya ng mga tao at ang kanyang personalidad sa pamamagitan nito. Ngunit tumanggi siyang gawin ito para sa kanya. Pagkatapos ay umalis si Henry sa hardin upang uminom, ngunit laking gulat niya nang makita ang kanyang asawa sa isang mabagsik na sandali kasama si Milo. Itinago niya sa kanyang sarili ang kanyang nakita at bumalik sa hardin upang tumambay kasama si Rosie at ang kanyang mga kaibigan na kumukutya kay Milo at hinihikayat si Rosie na iwanan siya dahil may mas nararapat sa kanya. Nang maglaon ay nagsimulang magmaneho sina Henry at Janine pauwi kung saan kinumpronta ni Henry ang kanyang asawa sa kanyang nakita. Sa halip na humingi ng tawad, sinisi niya kung gaano siya kaboring at kung gaano siya kahina bilang isang lalaki para sa pagtanggap ng lahat ng kalokohan na ibinabato sa kanya ng mga tao at idiniin na siya ang may kasalanan, kaya ito ang bagay sa kanya. Nang makarating sila sa kanilang bahay, sinigawan niya ito na lumabas ng sasakyan at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay upang magpalipas ng gabi sa labas at matapang na sinabi sa kanya na huwag nang maghintay. Galit na lumabas si Henry sa kotse at pinapanood siyang umalis habang nagkakaroon siya ng mga pantasya sa isa pang nakakamatay na sandali kung saan brutal siyang gumanti sa kanya at pinatay siya. Nagising si Henry sa kanyang mga pantasya at pinatahimik ang sumisigaw na aso at natulog. Kinaumagahan, nagulat siya at nabalisa na hindi pa rin umuuwi si Janine.
Pumunta siya sa banyo para maligo at laking gulat niya nang makitang nakadikit sa mukha niya ang maskarang ginawa ni Rosie para sa kanya. Siya ay labis na nalilito at sinusubukang tanggalin ang maskara, ngunit nauwi sa labis na pagdurugo dahil tila ang maskara ay naging kanyang bagong mukha sa magdamag. Pagkatapos, habang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyari, dumating ang kanilang katulong na si Katie. Nagtago siya sa kanya para hindi siya matakot. Nagsimula siya sa kanyang trabaho. At sa pagtatapos ng umaga, natapos ni Katie ang kanyang trabaho at habang naghahanda siyang umalis, pinapanood niya itong nagnanakaw ng ilang pilak na kagamitan at bote ng alak habang iniinsulto ang kanyang mga amo sa wikang Espanyol. Siya ay galit na galit at nahuli siya sa akto. Kaya tumugon siya sa mga pang-iinsulto nito sa Espanyol na ikinagulat ni Katie dahil hindi pa niya naririnig na nagsalita siya ng ganoong wika o hindi niya alam na kaya niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang bag na ngayon ay puno ng mga ninakaw na bagay at binugbog siya hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, habang sinusubukan niyang maunawaan kung ano ang nangyari, dumating si Janine na kakagaling lang sa night out. Tinawag niya ito, ngunit itinago niya ang katawan ni Katie sa garahe at nanatili doon. Sa pag-aakalang wala si Henry sa bahay, tinawagan ni Janine si Milo at lingid sa kanyang kaalaman, pinapakinggan ni Henry ang kanyang tawag sa telepono kung saan sinisiraan at ininsulto niya ang kanyang asawa at nagplanong lumayo kasama si Milo bago tumungo sa kanya. Tahimik na sinundan ni Henry si Janine sa opisina ng bruiser at pinapanood siyang nakikipagdigmaan kay Milo, ngunit ang kanyang pagsisiyasat ay naharang ni Rosie na naghinala rin sa gawin ng kanyang asawa at sinundan siya doon. Dumating si Rosie at kinuna ng larawan sina Milo at Janine habang nasa gitna ng digmaan at agad na tumakbo palabas na sumisigaw at nagbabanta na tatanggap si Milo ng mga papeles ng diborsyo mula sa kanyang abogado bago matapos ang araw. Dahil sa takot, sinundan siya ni Milo sa kalye upang humingi ng tawad. Ang kaguluhang ito ay ganap na gumagana para kay Henry dahil iniwan siya nito ng one-on-one kay Janine. Tumalon siya mula sa kanyang pinagtataguan at inatake si Janine na nabigla sa kanyang presensya, gaya ng kanyang blankong maskara. Sinakal niya ito hanggang sa mamatay na sumisigaw tungkol sa lahat ng mga bagay na ginawa niya at sinasabi nito sa kanya. Pagkatapos ay sinira niya ang bintana ng opisina at ibinitin siya rito para makita ng lahat sa lansangan. Si Milo, na ngayon ay nasa labas sa kalye, na humihingi ng tawad kay Rosie, ay narinig ang kaguluhan at natakot na tumingala at makita si Janine na nakabitin mula sa ika-20 palapag na bintana. Umalis si Rosie at tumakbo si Milo sa pampublikong telepono para tawagan ng pulis at iulat kung ano ang nangyayari. Pagbalik sa opisina, napagtanto ni Henry na si Tom, isang katrabaho na pumasok upang tapusin ang ilang trabaho, ay nakita kung ano ang nangyari kay Janine. Binyantaan niya ito na kung sakaling banggitin niya ang nakita niya doon, mapapahamak siya sa parehong kapalaran bago tumakas sa likod ng pinto ng gusali. Dumating ang pulis at kinausap ni Detective McCleary si Milo tungkol sa mga pangyayari sa umaga na humahantong sa insidente. Inilarawan ni Milo ang lahat, pati na ang kanyang pakikipagrelasyon at wala rin siyang maisip na may kakayahang gumawa ng ganoong kalupitan. Dumating ang mga detective sa tirahan ni Henry upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng kanyang asawa. Nagtago siya sa kanyang bahay at naghihintay hanggang sa makaalis sila dahil hindi niya kayang makipag-usap sa kanila ng ganoon ang mukha. Umalis sila na naaawa sa kanyang pagkawala at nagpaplanong bumalik sa lalong madaling panahon. Sa sandaling umalis sila, bumalik si Henry sa gawain ng paglilinis sa kanyang unang pagpatay. Pagkatapos ay dinala niya ang katawan ni Katie sa malapit na ilog at itinapon ito. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ahensya ng paglilinis at ipinaalam sa kanila na hindi nagpakita ang nakatalagang kasambahay. Bumalik siya sa kanyang bahay at hinanap ang mga file ni Janine. Hinanap niya ang kanilang mga papeles sa pananalapi at tinignan niya ang mga ito. Sa kanyang takot, ginagamit pala ni Janine ang kanilang pera at mga ari-arian sa tulong ni Jimmy. Siya ay labis na nabigo at pumunta sa bahay ni Jimmy upang harapin siya. Nag-away sila, ngunit humingi ng tawad si Jimmy at sinabi sa kanya kung paano naging mas makabuluhan ang pera sa kanya kaysa sa isang tulad ni Henry. Pagkatapos ng matinding pisikal na laban, binaril at pinatay ni Henry ang kanyang matagal ng kaibigan. Pagkatapos ay inilabas ng pulisya ang video ng pagpasok niya sa opisina ng bruiser mula sa umaga ng pagpatay kay Janine at humingi ng tulong sa publiko kung kilala nila ito. Nakita ito ni Rosie sa balita at kinilala ang kanyang maskara bilang ang isa kay Henry, ngunit itinago niya ang impormasyong ito sa kanyang sarili at hindi nagulat sa pulisya. Pagkatapos ay pumunta ang mga pulis sa tirahan ni Milo upang tanungin si Rosie ng ilang mga katanungan dahil iniulat na siya ay naroon noong umaga ng pagpatay kay Janine.
Sinabi niya sa kanila na wala siyang alam tungkol dito, isang pahayag na sinusuportahan din ni Milo. Habang paalis na ang mga pulis, dumaan sila sa hardin ng mga kaluluwa at napansin ang mga maskara na hindi angkop sa kanila at sinusuportahan ng kanilang kutob na si Rosie ay maaaring sospek bilang ang seloso na asawa na nakahuli sa kanyang asawa na may karelasyon sa iba at pinatay ang babae para dito. Gayunpaman, hindi sila makakilos sa kanilang hinala dahil wala silang sapat na ebidensya upang suportahan ito. Sa ibang lugar, nakita ni Henry si Tom na umalis sa istasyon ng pulisya at nataranta sa pag-aakalang kinilala niya siya bilang mamamatay tao kahit na tinupad ni Tom ang kanyang salita at walang sinabi. Sinundan ni Henry si Tom sa bahay isang gabi at brutal na pinatay siya. Patuloy na nakikinig si Henry sa Larry Case Show at nagsimulang hayagang tangkilikin ang lahat ng traumatikong kwentong ibinabahagi ng mga tao. Isang araw, tumawag siya sa palabas at sinabi sa host na wala siyang mukha at nakapatay na siya ng 4 na tao. Hindi alam ng host kung ano ang iisipin at itinuturing ito bilang hypothetical. Kaya binigyan niya siya ng isang magaan na payo na taliwas sa kabigatan ng sitwasyon ni Henry. Napagtanto na walang sino man ang makakaunawa sa sitwasyon, nagpasya siyang isagawa ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Pagkatapos ay kinumbinsi niya ang kanyang sarili na sa sandaling mapangalagaan niya ang lahat ng mga taong nagkasala sa kanya, maibabalik niya ang kanyang mukha. Siya ay pumunta sa listahan ng mga tao sa kanyang isip at nag-set up para kay Milo bilang kanyang susunod na target. Dumalo si Henry sa Halloween party ni Milo na nakasuot ng itim na kapa at puting maskara na mukha at nakasuot ng Zorro, naganap na nagtatago sa kanyang sitwasyon. Doon, nakita niya si Rosie na nakasuot ng kaparehong kasuotan at pansamantalang sumama sa kanya. Gayunpaman, si Rosie ay sinusundan din ni Detective McCleary at ng kanyang koponan na kumbinsido na siya ang nasa likod ng pagpatay kay Janine sa anumang paraan o iba pa. Pagkatapos, lumabas si Milo dahil sa kaguluhan at nirally ang ilan sa kanyang mga kasamahan para akitin si Milo sa ikalawang palapag, malayo sa gitna ng party. Doon nila inatake si Milo at sinuspinde siya mula sa balkonahe gamit ang mga wire. Sinabi ni Henry kay Milo na itinakda niya siya para sa isang grand finale, isinukbit ang maliliit na pampasabog sa kanyang katawan at itinakda ito na pumutol sa taong sumira sa buhay ni Henry sa higit sa isa. Sa sandaling maganap ito, ang maskara ay biglang nawala nang hindi nalalaman ni Henry na umalis sa kanyang mukha kasama ang gown at nakuha niya ang kanyang mukha pabalik. Bumalik siya sa ibaba, kung saan nagpapatuloy pa rin ang party at nakita si Rosie na nagtanong sa kanya kung bakit niya hinubad ang kanyang costume na nagpaparamdam sa kanya ng kasiyahan na ang lahat ay bumalik na sa normal. Samantala, si Detective McCleary at ang kanyang koponan na nasaksihan ng maliit na pagsabog sa ikalawang palapag at sinundan si Henry pababa sa party. Ngunit nang malapit na nilang hulihin ito mula sa likuran, si Rosie ay tumayo sa pagitan nila na nililito sila sandali. Si Henry, na nagpapasalamat sa pakikialam ni Rosie, ay nakatakas sa pagsubok. Sa labas, tinanong ni Detective McCleary si Rosie kung bakit niya ginulo ang mga ito sa ngalan ni Henry, ngunit tumanggi siyang sumagot at sinabi sa kanya na hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Nakiusap ang detective sa kanya na ipaalam sa kanila kung maabutan niyang muli si Henry. Sa huling eksena, ang isang mensahero ay nagbibigay ng mga envelope para sa mga empleyado. Sa sandaling dumaan siya sa opisina ng boss, bigla siyang sinigawan ng matanda na laging naiinis sa mga nakikita. Sinubukan niyang hindi pansinin ito at nagpatuloy sa kanyang pupuntahan. Ngunit ang lalaki ay tinawag siya sa likuran para insultuhin siya. Sa sandaling sumagot ang lalaki sa kanyang mga salita, biglang nagbago ang itsura nito na nakasuot ng puting maskara. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.